Sa pagbibigay ng lahat-lahat na mayroon siya, inilagay niya ang kanyang sarili sa kondisyon ng kagutuman at pagdarao. Bakit mo ito todo? Pwede kang magutom mamaya. Wala sa kanya yun. Basta ibibigay ko. Bahala na. Di ba may mga nagbibigay, ang dami-dami pang sinasabi. May mga ganong mga tao. Mali. Pag binigay mo, bigay mo na. Huwag ka na maraming sinasabi. Nagtitiwala siya na ano pa man ang mangyayari sa kanya. Yung babaeng balo. Ibibigay sa kanya ng Diyos ang kanyang mga kinakailangan. Bakit? Yung malaking pananampalataya, ito yung mga talata ko. Maaaring itong mga talata sa Lumang Tipan na pinanghahawakan ng mga babaeng balo ay isang magandang sukatan ng pananampalataya para ipagkatiwala nila sa Diyos ng todo. Ama ng mga ulila at hukom ng mga babaeng balo, ang Diyos sa kanyang banal na tahanan. So alam ito nung biyuda, alam niya, a father of the fatherless and the defender of the widows is God in His holy habitation. Kasi sa Bible, sa kasaysayan ng mga babaeng balo, ito ay kinukupkup nila Moses sa Lumang Tipan. At ang nagpapakain ito, yung mga 11, yung 11 na ito na Israel, magbibigay dito kay Levi. Ito ay naka-assign sa temple, itong sila, yung mga Levita, Levites. Yung mga sobra-sobrang pagkain dito, ibibigay naman nila kay Moses. May part si Moses dyan, bakit? Hindi na nakakapagturo, matanda na. So kailangan niyang kumain. May part dito si Moses, kaya nga meron tinatawag na 10th part. Tinalakay din po natin dati ito, o yung tithings. Para saan ba yan? Itong 11 na ito, magtatrabaho, tuwing sasamba sila, magbibigay sila dito para may kainin tong mga Levita, may kainin si Moses. Ito naman si Moses, ang sagot niya, yung mga strangers, papakainin niya yan, yung mga balo, yan, yung mga nasa lansangan, yung mga nasa lansangan, at marami pang sagot si Moses. Bakit? Nag-iisa ka lang naman eh. Yung sobra-sobrang pagkain yan, ipamimigay mo dyan. Ito yung kasaysayan sa Old Testament. Kaya, doon sa kaisipan ng babaeng balo, mapapansin po natin, nakikita ko, kaya niya itinodo, alam niya na ang Diyos, pagkakalooban pa siya ng anumang bagay na ibibigay sa kanya. Kasi nga, yung binanggit kanina, kanyang hinahatulang matuwid ang ulila at babaeng bao, at iniibig ang taga-ibang lupa, yung mga strangers, na binibigyan niya ng pagkain at kasuotan. Bukod doon sa pagkain, may kasuotan pa pala. He defends the cause of the fatherless and the widow, and loves the alien, giving him food and clothing. Yung alien yan, hindi yun yung alien doon na gawa-gawa ng mga scientist na may malaking mata, walang ganun sa Bible. Ang alien sa Bible po ay taga-ibang lupa. Yun na nakalagay doon. Na sa iba't ibang translation. Jeremiah 49:11. Iwan mo ang iyong mga ulilang anak. Aking iingatan silang buhay, sabi ng Diyos. At magsitiwala sa akin ang iyong mga babaeng bao. So nakikita nyo kung bakit itinodo ng babaeng bao yung dalawang natitira. Yun na lang ang meron ako yung dalawa na yun ibinigay ko pa rin sa kabangyaman. Bakit niya binigay? Kasi alam niya, aalagaan siya ng Diyos, ang Diyos ang magpo-provide sa anumang pagkain niya o kasuotan. Ito yun, yung kanyang ginawa. Kaya wala siyang pagdududa na hindi ko na iniisip, magugutom ako mamaya ko. Totoo, dahil sa paniniwala ko sa Diyos. Ayun, lumabas. Alam niyang aalagaan siya ng Diyos, hindi siya pababayaan ng Diyos. Jeremiah 49:11, leave your orphans, I will protect their lives, your widows too can trust in me. Ayan. Huwag mong papagdadalamhatiin ang sinumang babaeng bao. Kita nyo, mahal na mahal ng Diyos yung mga balo. O ulila. Kung iyong dalamhatiin sila sa anumang paraan, at sila'y dumaing sa akin. Kita nyo na yung babaeng balo. Ay walang pagsara na aking didinggin ng kanilang daing. At ang aking pag-iinit ay mag-aalab, at aking papatayin kayo ng tabak, at ang inyong mga asawa ay magiging mga bao, at ang inyong mga anak ay mga ulila. Yung sinabi diyan na papatayin kayo ng tabak, hindi ibig sabihin, halika, pugutan kitang ulo. Gaganunin ba ng Diyos? Hindi. Ibig sabihin nun,
papatay ng tabak, ipasasakop sila ng Diyos sa mga pwedeng Cananeo, Pilisteo, pupugutan sila ulo. Yun yung binabanggit doon, ano? Hindi literal na gagawin ng Diyos yun. Ang Israel, kada magkakasala at sasamba sa Diyos at ipinapasakop ng Diyos. Hihingi na naman sila ng tawad. Panginoon, palayain mo kami kagaya sa Ehipto. Pag nakawala, sasamba na naman sa iba't ibang mga Diyos. Ipapasakop na naman ng Diyos sa Babylonia, Assyrian captivity. Basahin niyo na paulit-ulit po yung nasa Old Testament. Magsasawa kayo sa katigasan ng ulo ng Israel. Bakit? Iba't ibang henerasyon. Tapos na yung henerasyon nila Moses. Ito na yung pangyayari. Yung mga susunod dito ng mga henerasyon, sasamba na naman sa Diyos-Diyosan. Magagalit na naman ng Diyos, ipapasakop na naman sila. Yung susunod na namang henerasyon, paulit-ulit. Samba sa Diyos-Diyosan, sakop. Samba sa Diyos-Diyosan, sakop. Samba sa Diyos-Diyosan, sakop. Yun yung sinasabi po doon na at aking papatayin kayo ng tabak. Ibig sabihin, ipasasakop ko kayo sa mga hindi mananampalataya, sa mga Diyos ng mga kilabaal at kayo pagpapapatay ng tabak. At inyong mga asawa ay magiging mga bao at ang inyong mga anak ay mga ulila. So mahal ng Diyos yung mga babaeng balo. Kaya walang pagdududa at kung ba't ginawa ng babae yun para siya ay ipakita yung pananampalataya sa Diyos. You shall not mistreat any widow or fatherless child. If you do mistreat them, and they cry out to me, I will surely hear their cry. And my wrath will burn, and I will kill you with the sword. And your wives shall become widows, and your children fatherless. Ang ganda ng mga binitawang talata na kakikitaan natin na mahal ng Diyos itong mga nasa ganitong kalagayan na wala nang kumakalinga. O ibalik natin ngayon kay Ruth. O kita mo na. Hindi iniwanan ni Ruth si Noemi. Ano ang ginawa ng Diyos? Ba't natin sinabi kaninang mahal ng Diyos yung mga babaeng balo na yan? Lalo ikaw matino kang babae, sumasamba ka sa kanya, hindi kanya pababayaan. O, tingnan niyo po nangyari. Pagbalik nila sa Israel, nalaman ng buong Israel ang kasaysayan, namatay ang asawa ni Noemi, dalawa niyang anak, nagustuhan ni Boaz si Ruth, naging asawa niya ang pinakamayaman na tao nun sa panahon na yon, at naging maganda yung kanilang pamumuhay ng dalawang biyanan. Ano po? Nakikita natin sa kasaysayan, ano po, yung mga babae na ito na binabanggit ay isang magandang halimbawa sa bawat isa sa atin na lalo na doon sa mga kababaihan na kung kayo po ay nasa Diyos, huwag kayo pong matatakot. Ano po, yun ang nakikita natin dito. Hindi kayo pababayaan ng Diyos, mga kapatid. Yung mga kababaihan na ito, mga importanteng babae sa Biblia na ating binabanggit, hindi naman pinabayaan eh. Ang dami pa natin itong makukuha. Si Sarah, nung sinabi ng Diyos na manganganak ang iyong asawa, sabi kay Abraham, tawa na tawa si Sarah dun sa likod. Para makakanakin na, hindi ito nakayakin. Diba? O, di mo sabi ng kanina, may imposible ba sa Diyos? Wow. Katanda-tanda ng context. Yun ang mga halimbawa, nakapupulutan natin ng aral, kaya nga binasa natin kanina Romans 15:4, yung nasulat doon sa Old Testament, magiging halimbawa sa atin para tayo turuan. Romans 15:4, yung binasa po natin kanina kauna-unahan, na makakapulot tayo ng mga aral doon. Paano ba kayo lumakad sa panahon na yun? Kasi sa panahon na ito ngayon, ang hirap. Diba? Paano nyo ginawa yung pananampalataya nyo? Na kayo noon pinagpapapatay, paano kayo sumasamba? Diba? Dinaanan tayo ng COVID. Pinakita natin sa Diyos. Hindi hadlang. Bakit? Meron tayong mga Zoom. Diba? Meron tayong kung anong pinagagawa natin para yung mga kapatid sa bahay sumasamba. Nawang mangyari yung napipintong gera. Ano naman kaya aabutin natin dito? Aaway dyan sa West Philippines na yan. Huwag nang mangyari. Nako, hindi natin po alam. Ipasa Diyos po natin lahat. At naniniwala ako na tutulungan tayo ng Diyos sa napakarami nating panalangin. Baka pati kami mga preacher, pag nangyari, papahawakin ng baril. Diba? Kasi halimbawa, sa COVID tayo ng China, halimbawa, kaya ang gagawin namin. Lahat, ahawag ng baril. Papatayin tayo lahat.